nga ba magsimula ng isang business nang wala kang pera? At sa video na to, yan mismo, ang gusto kong i-share sa inyo yung naging journey ko kasi nagsimula ako talaga nang walang pera. And right now, yung business ko, yung first fiscal year namin, nag-earn kami ng 2.2 million pesos or 55,000 dollars or Canadian dollars. Let me walk you through the entire process. Paano ba nangyari ang lahat? First, bigyan ko kayo ng background kung ano yung business na nirarun ko ngayon. So, Quest Canada yung pangalan ng aking business. Incorporated yan dito sa Canada, sa Atlantic Canada. At yung first fiscal year namin, nag-earn kami ng 55,000 Canadian dollars, which is about 2.2 million pesos, depende sa palitan. Pero in general, it would be 2.2 million. At nagsimula ako sa zero. Nagsimula ako sa wala. At ang investment ko nung magsimula ako ay wala din. Zero talaga siya kasi yung ginamit ko noon was my telephone, yung aking mobile phone na existing na nabili ko na siya sa Dubai pa. Hanggang ngayon itong telepono na to, gamit ko siya. Nabili ko siya in 2016. So, ano na ngayon? 2023 na ngayon. Grabe, gamit ko pa rin siya hanggang ngayon. So, yun ang nagsimula sa lahat. Wala akong inilabas na pera. Nagsimula ako sa isang video. Ang puhunan ko, I would say, was not pera eh. Naging puhunan ko talaga is yung motivation ko talaga na makapag-put up ng business na akin. Business na magiging source ng income ko. From the very beginning, nung magtapos ako ng university, hanggang ngayon actually, nagwo-work ako sa mga company, sa iba-ibang kumpanya. And as time passes by, as time goes by, nare-realize ko lalo na nauubos ko yung aking oras, yung aking youth, yung aking age sa pagtatrabaho para sa ikakaunlad ng mga kumpanya na hindi naman akin at never na magiging akin. So, parang ano lang eh. Tapos yung salary ko, hindi naman siya nag-grow buwan-buwan. Mataas lang ang growth ng salary ko pag nag-transfer ako or nag-move ako sa ibang kumpanya. So yung idea na yun, yung realization na yun na talagang hindi ako pwede na lagi lang nagtatrabaho sa isang kumpanya. Kasi at the end of the day, hindi sa akin yun. Hindi naman talaga ako ang uunlad, yung may-ari ng kumpanya. Yun yung motivation ko talaga na kailangan meron akong investment na akin, meron akong kumpanya na akin, na paglalaanan ko ng oras ko, ng aking isipan, ng lahat ng resources na pwede kong ilaan. At pag umunlad yon, ako din ang uunlad. Yun ang naging motivation ko. Nag-start lang ako ng aking investment noong ma-monetize yung aking channel kasi ang una kong ginawa is kumuha ako ng editor kasi wala talaga akong talent sa pag-edit. Pero mura lang naman kasi yung editor. Syempre nasa Pilipinas, sa Canadian standards, mura lang siya talaga. Nagsimula ang aking editor 6 months after akong mag-release ng aking first video. Ang aking first video was February. So, March, April, May, June, July, August, so September ako nagkaroon ng una kong editor. Ang salary ng editor ko noon was 8,000 pesos. Yun lang talaga siya. Mura lang siya. And yung editor ko naman was happy kasi part-time lang naman niya yung ini-edit niya sa akin. So, 8,000 pesos every month, yun lang. Nagkaroon lang talaga ako ng investment noong nag-decide ako na kailangan kong mag-create ng business from my YouTube channel. At during that time, I had to buy a decent camera, which is a Canon camera that I have right now. Tapos ibang gadgets, mga tripod, mga lights, mga editing software, etc. So, yun ang naging investment ko. And during that time, ang naging investment ko siguro in total was about 2,500 Canadian kasi I also had to buy a laptop. Pero yun lang yun. Kung ikukumpara ko yung amount ng pera na inilabas ko, which was $2,500, doon sa amount ng pera na kinita ko on our fiscal year, which is $55,000, sobrang laki noong balik niya sa akin. Pero kasi din, another thing na gusto kong i-share is hindi ko siya nagawa ng ako lang. Kumuha ako ng business mentor
para i-guide ako kung paano ba simulan at paunlarin yung business. And ito yung bagay na gusto rin naming ituro sa inyo, ako at si Coach MC, na doable ang pag-create ng business through your YouTube channel. Hindi kakayanin So, sa case ko, at saka sa case ni Coach MC, hindi kakayanin na talagang sa YouTube ads ka lang aasa, kasi hindi siya ganun kalaki. Unless ang following mo is millions talaga, then that will make sense. Pero kung hindi siya millions, sa akin, less than 20,000 ang following ko. So, creating a business through your YouTube channel, yun ang gusto naming ituro sa bawat Filipino na gustong mag-put up ng business. Kung ikaw ay may following na 5,000, pwede na yan. Yung 5,000 kasi na yun, core following yon ng mga tao talaga na interesado sa ginagawa mo, itinuturo mo sa mga topics mo, maganda yon. Kasi yung 5,000 na yon, sila talaga yung mga tao na pwede mo maging kliyente. Kung ganun ang following mo, pwede ka na, you can start somewhere. Pero, kailangan mo ng guidance. Katulad na nangyari sa akin. Kung hindi ako kumuha ng mentor, I do not think na magagawa namin yung 55,000 na sales for our first fiscal year. And yung second fiscal year namin, we're looking at doing $120,000. And guys, lahat ng ito ay doable sa inyo. Zero investment. Wala. Kailangan mo lang is telepono mo, commitment mo at motivation mo to release videos every single week. Yun lang.